Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2431 hanggang Kabanata 2440. Kabanata 2431. Kapag nabigo si Xiaoli, mawawalan na ng pag-asa si Yehan na makontak ang mga taong nasa likod niya para makuha ang Fairy Purple Crystal, at sa oras na iyon, mapipilitin siyang lumapit kay Baiho upang humingi ng tulong. Tumanggaw ng mariin si Xiaoli, at pagkatapos ay lumakad siya pasulong. Sa kanyang maliliit na kamay, may damaloy na kapangyarihan ng halimaw na kumalat, at ang lakas na ito ay naging anyo ng isang bakas ng ulo ng tigre. Iwinasiwas niya ito patungo sa harang na bumabalot sa langit at lupa. Sa isang iglap, umalangaw-ngaw ang mga kakaibang tunog mula sa harang na bumabalot sa kalangitan at mundo. Kasabay ng tunog na iyon, lalong lumakas ang dagendong ng tigre sa himpapawid, na para bang isang banal na tigre ang mismong lumitaw. Kasunod nito, sa ibabaw ng harang, lumitaw ang isang makinang na tarangkahan. Mula rito, lumabas ang isang makapangyarihang pinuno mula sa lahing maharlika ng Tianho, at tumitig kay Xiaoli. Alam mo ang paraan ng selyo ng Tianho at nabuksan mo ang banal na formasayon ng tigre. Maaari bang isa kang kasapi ng aming maharlikang angkan ng Tianho? Tatlo ang dumating, lahat ay may mahigpit na anyo, at ang kanilang kapangyarihan ay nasa antas ng Emperador Demonyo. Sabi ni Xiaoli, ako si Xiaoli mula sa tribo ng Tianho. Narito ako upang hanapin ang aking lolo sa tuhod na si Xiao Taibai upang makilahok sa pagsusulit ng maharlika. Heto ang aking palatandaan. Matapos niyang sabihin iyon, isang palawit na jade ng Tianho ang lumitaw sa kanyang kamay, at nakaukit dito ang salitang Xiao. Ito ay jade pendant ng Tianho na tanging pamilya Xiao lamang ang maaaring magkaroon. Nang makita ito, nagulat ang tatlong Emperador Demonyo. Sa lahing maharlika ng Tianho, may dalawang pangunahing angkan, ang Xiao at ang No. Sinong nangahas na pumunta sa aming maharlikang angkan ng Tianho? Sa oras na iyon, mula sa likuran ni Yehan, may dumagundong na tinig. Nang bumagsak ang tinig, isang lalaking nasa gitnang edad na may mabagsik na mga mata ang lumitaw. Ngunit nang makita siya, biglang nagbago ang anyo ni Yehan, dahil ang taong iyon ay walang iba kundi si General Lei. Ano ang nangyayari? Napansin ni banal na Emperador Yiyao ang kakaibang kilos ni Yehan kaya agad siyang naging alerto. Tiningnan din niya ang dumating na si General Lei, na sa mga oras na iyon ay lumapit sa harap ng tatlong Emperador Demonyo at nakatayo ng nakahawak sa likod, nakatitig kay Xiaoli. Ngunit nang makita niya si Xiaoli, agad na sumabog ang matinding pagnanais pumatay at pagkamuhi mula kay Lei Jiang, kasabay ng isang hindi makapaniwalang tingin. Noong nasa lupain sila ng mga ligaw, sina Xiaoli at Yehan ay mga target niya, ngunit nakatakas sila patungo sa 100,000 kabundukan. Naghintay si Lei Jiang sa labas ng Shiwandasan ng isang linggo, ngunit kalaunan ay bumalik siya sa lupain ng mga sinauna. Ayon sa kanyang palagay, matagal nang patay sina Yehan at Xiaoli sa nakakatakot na halimaw na aura sa lugar na iyon. Gayunpaman, ngayong muli niyang nakita si Xiaoli na buhay, nabigla siya ngunit sabay ring umusbong ang matinding pagnanais na pumatay. Ang pagbabalik ng isang miyembro ng Tianho tulad niya ay maaaring magdulot ng panganib sa kanyang mga lihim. Kaya, kailangan niya itong tapusin bago pa makapasok si Xiaoli sa maharlikang pamilya ng Tianho. Mukhang napakahusay ng inyong mga buhay. Nakatakas pa kayo mula sa 100,000 kabundukan, pero sa huli papasok pa rin kayo sa tarangkahan ng impyerno. Ngumising malupit si Lei Jiang. Naramdaman ni Xiaoli ang malamig na aura mula kay General Lei kaya kusa siyang umatras, nanginginig ang leeg. Siyempre, naalala pa niya si Lei Jiang, ngunit hindi niya akalain na kahit narito siya sa mismong tahanan ng hari ng Tianho, gagawin pa rin siyang target ng kalaban. Ginoong Lei Jiang, ang batang ito ay may dugong maharlika ng Tianho, at mayroon pang jade pendant ng pamilya Xiao. Sino ang nagsabi sa iyo na kabilang ang batang ito sa maharlikang pamilya ng Tianho? Isa siyang manlilinlang na gustong pumasok sa aming angkan. At ngayon, babayaran niya iyon ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng maharlikang pamilya ng Tianho. Sumiklab ang ubod ng lakas na pagnanais pumatay mula kay Lei Jiang. Dapat niyang patayin si Xiaoli bago siya makapasok sa maharlikang pamilya at burahin ang lahat ng ebidensya. Huwag!
Shaoli, bumalik ka. Labis na nagbago ang mukha ni Yehan. Nang lumitaw si Lei Jiang, alam niyang may mangyayaring masama. Sa isang iglap, sabay sa pagkakasigaw niya, kumawala ang kapangyarihan mula sa buong katawan ni Yehan na parang malakas na hangin. Lumipad siya papunta sa kinaroroonan ni Shaoli. Kasabay nito, ang kakilakilabot na puwersa ng isang demonyo ay sumabog mula sa kanyang katawan, nagiging isang mahabang taybak na tumatagos sa langit at lupa, at buong bangis na sumugod kay General Lei. Hey! Narito rin pala ang batang ito. Kabanata 2432. Habang nakatingin sa malakas na paghiwa ng taybak na bumabagtas sa langit, ang mga mata ni Lei Jiang na puno ng matinding pagnanais pumatay ay naging mas madilim at mas nakakatakot. Para kay Yehan, na minsan ay nakapag-iwan ng bakas sa kanya, ang galit ni Lei Jiang ay hindi masukat. Si Yehan man o si Shaoli, pareho silang mga target na dapat niyang patayin. Tamang-tama. Mas mabuti na tapusin ko kayong dalawa ng sabay. Malamig na singgal ni Lei Jiang. Sa kanyang kamay ay biglang lumitaw ang isang mahabang itim na sibat at hinarap nito ang tibak ni Yehan. Agad niyang inundayan ito ng saksak at ang kapangyarihan nito ay tila sisire sa buong mundo. Boom! Sa isang iglap, yumanig ang mundo sa banggaan ng kanilang lakas, parang kulog ang ugong. Ang walang katapusang puwersa ay kumalat sa paligid, dahilan para umalog ang harang na bumabalot sa buong maharlikang pamilya ng Tianho. Ang dagandong ng tigre ay nag-echo sa buong kalangitan at lupa. Hindi maganda, nagdilim ang mukha ni Lei Jiang. Kapag narinig ito ng mga kasapi ng Angkang Shao, magiging problema. Habang nakikita niya si Yehan na namumutla at napaatras, lalo pang tumindi ang pagnanais niyang patayin ito. Muling umalangaw-ngaw ang kulog at muling umatake si Lei Jiang gamit ang kanyang itim na sibat. Subalit bago pa man tumama si Lei Jiang, kumilos na rin si banal na Emperador Yi Yao. Kahit bumagsak na ang lakas nito sa antas ng kalahating banal, sapat pa rin upang itali si Lei Jiang na isang panginoon ng demonyong larangan. Alam niyang hindi kakayanin ni Yehan na makipagsagupan ng harapan laban kay Lei Jiang. Sa isang iglap, isang banal na bulaklak ng lotus ang lumitaw sa himpapawid. Mula rito, kumalat ang nakakakilabot na puwersang pumipigil, para bang pipigilan nito ang kalangitan at dudurugin ang lahat ng lumalaban. Sa ilalim ng puwersang iyon, ang kulog na umatake kay Yehan ay biglang nakapirmi sa ere, at hindi siya makagalaw. May kasama pa pala kayo, pero sa tingin nyo ba sapat na iyon? Nising demonyo ni Lei Jiang. Biglang umalon ang kanyang kasuotan at sumabog ang matitinding alon ng kapangyarihan mula sa kanyang katawan, na ikinabasag ng espasyo sa himpapawid. Ang lotus na pinipigil ni Emperador Yi Yao ay nagsimulang magbitak, tila sa isubog anumang sandali. Boom! Sa isang iglap pumutok ang banal na lotus, at ang mga talulot nito ay nagliparan sa langit at lupa. Lalong lumakas ang kaguluhan sa harang na bumabalot sa buong maharlikang pamilya ng Tianho. Ano iyon? May umaatake ba sa formasayon ng banal na tigre? Sa loob ng Angkang Tianho, marami ang napatingala at nakaramdam ng matinding pagyanig mula sa harang. Sunod-sunod na mga anino ang lumipad patungo sa pasukan ng maharlikang pamilya. Yi Yao, umalis na tayo. Hinatak na ni Yehan si Shaoli at mabilis na tumakas. Alam niyang wala silang kalamangan laban kay Lei Jiang dito. Nang makita ito, nanuot ang lungkot sa mukha ni Emperador Yi Yao. Kung nasa rurok pa siya ng kanyang kapangyarihan, kayang-kaya niyang patayin ang isang nilalang ng larangan ng demonyo sa isang iglap, pero ngayon, hirap siyang makipagsabayan. Kaya't mabilis din siyang sumunod kina Yehan upang tumakas. Gusto niyo pang makatakas? Wala ni isa sa inyo ang mabubuhay ngayon. Maghanda na kayong pumunta sa impyerno. Malamig na ngisi ni Lei Jiang. Kumilos siya na parang kulog, mabilis na parang hangin, at matinding hinabol ang direksyon ni Yehan. Dati na silang nakatakas, ngunit sa pagkakataong ito, hinding-hindi na niya hahayaang mangyari ulit iyon. Ano ang nangyayari? Kasabay ng pag-alis ni Lei Jiang at Yehan, dumating din ang iba pang makapangyarihang kasapi ng Angkang Tianho. Ngunit halata na nahahati sila sa dalawang paksayon. Pag-uulat kay Panginoong Feng Jiang, may isang maliit na demonyo na nagpapanggap na kasapi ng ating maharlikang pamilya. Hinahabol na siya ngayon ni Panginoong Lei Jiang. Nang marinig ito, napako ang tingin ng lahat ng malalakas na kasapi ng angkan. Nang ahas pang magpanggap na kabilang sa ating angkan. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob. Malamig na ngiti ni Feng Jiang. Pagkatapos ay tumingin siya sa kabilang panig at sinabi, "Tu Jiang, interesado ka bang sumama sa akin upang tingnan ito?" Nang marinig ito, malamig ang tugon ng matapang na si General Tu.
si General Lei at si General Feng ay sapat na upang asikasuhin ang isang maliit na bagay na ganyan. Bakit pa ako makikialam? Sa sinabi niyang iyon, medyo pumangit ang mukha ni Feng Jiang. Malinaw na minamaliit sila ni Tu Jiang, para bang maliliit na bagay lamang ang kaya nilang harapin. Malamig na singgal ni Feng Jiang, kung hindi interesado ang general, hayaang ang aming angkangno ang humawak sa bagay na ito. Pero na. Hintay. Sa likuran, may isang binatang may tusong ngiti ang lumitaw. Una niyang tiningnan ang general, saka tumingin sa iba at nagsabi, "Mga general, hindi ba kayo nabibigla sa pangyayaring ito?" Kabanata 2433. Sabi ni Feng Jiang, "Binatang Panginoong Shichen, may nagpapanggap na kasapi ng ating maharlikang pamilya ng Chanho. Hinahabol na siya ni General Lei, at ako'y pupunta upang makita kung sino ang may lakas ng loob na magpanggap na kabilang sa aking angkan." Bumalik si General Lei. Kumislap ang mga mata ni Binatang Panginoong Shichen at sinabi, "Kung ganoon, sasama ako kay General Feng. Gusto ko ring makita kung sino ang may ganitong tapang." Pagkasabi niya nito, umalis na si Nu Shichen nang hindi man lang bumati sa general ng Shao, at pinangunahan naman ni Feng Jiang ang mga mandirigma ng maharlikang pamilya ng Chanho upang sumunod. General, lalo nang nagiging arrogant ang mga kasapi ng angkangno. Sabi ng isang Panginoon mula sa angkang Shao sa tabi ni Tu Jiang. Hayaan niyo na sila, malamig na tugon ni Tu Jiang. Ngunit saan ba nagpunta si Lei Jiang nang bigla siyang nawala ng matagal? At ngayon, bigla siyang bumalik, tapos nagkagulo na naman. Narinig iyon ng Panginoon ng Shao at sinabi, "Tu Jiang, bakit hindi natin sundan at tingnan? Baka makakuha tayo ng ilang pahiwatig tungkol kay Lei Jiang." Umiling si Tu Jiang at kumaway ng kamay. "Kililimutan na natin. Kahit hindi kasing lakas ng iba si Lei Jiang sa 7 general ng Chanho, siya ay tuso at mapanlikha. Mahirap makita ang kanyang kahinaan. Hindi na natin kailangang makialam sa bagay na ito." Ngunit biglang may kumislap na makislap na paputok sa kalangitan ng kabisera. Agad itong nakapukaw sa pansin ni Tu Jiang, dahil matapos sumabog ang paputok, nabuo ito sa anyo ng isang napakakisig na banal na tigre. Ang banal na tigre ay kulay puti, may 2 pakpak, at nakatingala sa langit na parang umaatungal. Ang banal na tigre bala. Ito'y pag-aari lamang ng mga kasapi ng angkang Shao. Katulad ito ng balaraw ng Noklan, ginagamit lamang ito kapag nasa matinding panganib upang ipatawag ang mga kasapi ng angkan. Paanong may naglakas loob na umatake sa ating tao mismo sa kabisera? Nang makita ang banal na tigre na naglalagi sa kalawakan, nanlamig ang mga mata ng mga Panginoon ng Shao. Nasa loob sila mismo ng maharlikang pamilya, ngunit may nagtatangkang umatake sa kanilang kasapi. "Tara, puntahan natin." Nanlilisik ang mga mata ni Tu Jiang at mabilis na tumalon palabas. May masamang kutob siyang naramdaman. Kahit hindi tiyak na kasapi ng Shao ang may dala ng banal na tigre bala, siguradong may malaking ugnayan ito sa kanilang pamilya. Samantala, sa ibabaw ng kabisera ng hari ng Chanho, sina Ye Han ay tumatakbo ng buong lakas, habang nasa kanilang likuran ang nakakatakot na General Lei. Ang tatlo ay walang magawa kundi tumakas habang nilalabanan ang walang humpay na mga atake ni Lei Jiang. Sa ganitong sitwasyon, tanging ang pagtakas mula kay General Lei ang magagawa nila. Nakalimutan na nila ang mga patakaran ng pinaghihigpitang kalangitan sa kabisera, ang pagtakas na lamang ang pinakamahalaga. Napakatibay ng kapit nitong hayop na ito. Namumuo ang inis sa mukha ni Ye Han. Paulit-ulit silang hinahabol ni Lei Jiang, kaya paano sila makakatakas? Kung dumating pa ang mga kasamahan nito, hindi na sila magkakaroon ng kahit anong pag-asa. Masamang tao, naipadala ko na ang banal na tigre bala sa mga kasapi ng angkan. Kapag dumating sila, siguradong tatakas ang hayop na ito na parang aso. Sigaw ni Xiao Li habang hinihila siya ni Ye Han. Sa likuran nila, si banal na Emperador Yiyao ay humaharang sa walang humpay na pag-atake ni Lei Jiang. Napansin ni Ye Han ang ginawa ni Xiao Li kanina, ngunit hindi niya alam ang tunay na gamit ng banal na tigre bala. Ang alam lamang niya, malakas ang kapangyarihan nito, ngunit nagamit na ito ni Xiao Li. Kung hindi, magagamit sana nila ito laban kay General Lei ngayon. Nagwawala kayo dito sa kabisera, akala nyo ba makakatakas kayo? Biglang narinig nila ang malamig at nakakatakot na tinig mula sa likuran, kasabay ng presensyang mas nakakatakot pa kaysa kay General Lei. Mag-ingat, may isa pang Panginoon na dumarating. Babala ni Emperador Yiyao. Sa isang iglap, lumitaw sa kanilang harapan ang isang ipu-ipong parang buhawi. Mula rito, nabuo ang isang figure at agad nilang hinaranggan ang daan. Siya ang general ng hangin na nakaharap na ni Ye Han sa sirang lungsod.
Hindi siya nahirapang abutan sila Yehan. Nang makita ito, nanlungo ang mga mata ni Yehan. Kahit ang general ng hangin ay dumating na rin. Sa sitwasyong ito, wala nang saysay pa ang pagtatago ni Ye Cheney. Kapag hinarap nila ang dalawang general, siguradong makikilala siya. At kapag nalaman ng maharlikang pamilya ng Chanho ang kanyang katauhan, hindi na siya makakatakas sa kanilang pagsubaybay. Sa kalawakan, nakatayo sina Yehan, Shaoli, at Emperador Yiao ng magkatalikuran, nakaharap kina General Feng at General Lei na hamarang sa kanila. Humph! General Feng, tamang-tama. Patayin natin sila, hindi sila dapat makaalis dito ng buhay. Malamig na sigaw ni Lei Jiang, at kumislap ng dugo ang kanyang mga mata. Malamig na sagot ni Feng Jiang, huwag kang mag-alala. Hanggat tayong dalawa ang kaharap nila, wala silang kahit kaunting tsansang mabuhay. Nang makita ito, nagulat ang mga tao sa kabisera. Sino ang may lakas ng loob na labanan ang maharlikang pamilya ng Chanho mismo sa kanilang sariling tahanan? Ngunit mariing sabi ni Yehan, kung kayo lang dalawa, sa tingin ko kayo ang walang pag-asang mabuhay. Sa sandaling lumitaw si Ye Cheney, handa na siyang pumatay sa dalawa gamit lamang ang isang iglap ng kanyang kamay. Kabanata 2434. Hehe, nagpapanggap bilang miyembro ng hari ng Angkang Chanho at naglakas loob pang magyabang, tingin ko ay ayaw mo na talagang mabuhay. Sa oras na iyon, sa likod ni General Lei, dumating ang isang pangkat ng mga maestro ng Angkang Hari ng Chanho, pinamumunuan ni No Shichen na may nakakalokong ngiti pa rin sa kanyang mukha. Nang makita muli si Ginoong Shichen, agad na lumitaw ang malamig na ngiti sa mukha ni Yehan. Alam niya na itong taong ito ay isang makitid ang isip na kontrabida na sobrang abala sa pagpapakitang gilas, ngunit pilit pa ring nagpapanggap na kampante at walang pakialam. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang ikinagulat ng Angkang Hari ng Chanho. Naroon na hindi lamang ang makapangyarihang General Lei, kundi pati na rin ang mabilis na general ng hangin. Takbuhan. Sa ganitong pagkakataon, maliit na lang ang tsansa ni Yehan na makatakas. Ang tanging natitirang paraan ay lumaban, at hayaang si Ye Cheney ang humarap sa mga kalaban. Kapag nasalag ni Ye Cheney ang mga ito, mas madali na para kina Yehan na makatakas. Siyempre, may kondisyon, wala sanang malakas sa antas ng Diablang Diyos sa kampo ng Chanho dahil kahit si Ye Cheney ay mahihirapan sa ganoong kalaban. Dumating si Ginoong Shichen kasama ang mga maestro ng Angkang Hari ng Chanho. Nang makita ang tatlong napalibutan na, ang nakakalokong ngiti sa kanyang labi ay tila may halong lamig. Ginoong Shichen, hindi dapat manatili ang tatlong ito. Paalala ni General Lei, ang kanyang malamlam na mga mata ay may dalang malalim na kahulugan. Sa narinig, nagbago ang tingin ni Ginoong Shichen. Muli niyang pinagmasdan si Yehan, at sa huli ay huminto ang kanyang mga mata kay Shaoli. Ang dalaga ay nagbigay sa kanya ng isang pamilyar na pakiramdam, hindi lang dahil pareho silang may dugong kapangyarihan sa katawan, kundi pati na rin ang itsura ni Shaoli ay tila pamilyar sa kanya. Ngunit, noong nasa sira-sirang lungsod pa, nakatuon ang buong atensyon ni Shichen kay banal na Emperador Yiao at kay Yehan, kaya't automatikong binale wala niya si Shaoli. Kaya ngayon, nang muling makita si Shaoli, may bahagya siyang alaala, ngunit hindi niya matukoy kung saan niya ito nakita. General Lei, mukhang hindi ka nasiyahan sa nagawa mo, malamig na wika ni Ginoong Shichen. Sa narinig, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni General Lei. Pero hindi ibig sabihin na wala ka ng pagkakataon na bumawi. Gawin mo na. Kung hindi mo kayang tapusin ang tatlong maliliit na isdang ito, dapat mong pag-isipan ng mabuti ang iyong kakayahan at katayuan. Iwinasiwas ni Ginoong Shichen ang kanyang kamay, muling lumitaw ang nakakalokong ngiti, at tinitigan si Yehan na para bang nanunood lang ng palabas. Sa nakita, lalong tumindi ang pang-uuyam sa mukha ni Yehan. Isang taong wala man lang tapang na kumilos ay nagkukunwaring napakataas. No Shichen, magaling kang magpanggap. Kung wala ka sa Angkang Hari ng Chanho, mas mura pa ang buhay mo kaysa sa langgam. Pinagtatawanan mo ako, dumilim ang mukha ni No Shichen, at malamig na sabi, pinagtatawanan mo ako. Anong karapatan mo? Kung gusto kitang patayin, kaya kitang durugin gamit lang ang isang daliri. Wala akong karapatang pagtawanan ka, ganoon ba? Malamig na tugon ni Yehan. Kung kaya mo akong durugin gamit ang isang daliri, bakit hindi mo subukan? Mas malinaw na maipapakita noon ang tunay na lakas mo, Ginoong Shichen. Sinusubukan mo lang magpaliban ng oras. Malamig na sabi ni Shichen. Ngunit kahit magpaliban ka pa, hindi mababago ang iyong kapalaran. Iwan niyo sa akin ang lalaking ito, kayo naman, patayin ang dalawang babae bago pa dumating ang mga Xiao. Ginoong Shichen, bahagyang nag-atubili si General Lei.
Alam niya kung gaano kalakas si Yehan. Ngunit si Shichen, na laging naghahangad ng mukha, ay naglakad ng may kamay sa likod, malamig na nakatitig kay Yehan na para bang langgam lang ito. Nakita iyon ni Lei Jiang at hindi na nagsalita pa. Siya at si Feng Jiang ay nakatutok kay banal na Emperador Yiyao at kay Shaoli. Kapag mabilis nilang nalutas ang dalawa, saka sila babaling kay Yehan. Ngunit hindi na binigyan ni Yehan ng pagkakataon si Shichen na magkunwari. Mabilis siyang umalago tulad ng kidlat. Para kay Yehan, ang tulad ni Nu Shichen ay isang peke at walang kwentang kalaban. Isang nakakatakot at nakapangangilabot na aura ang sumabog mula kay Yehan. Sa sandaling iyon, siya ay naging parang bundok na imposibleng akyatin. Naramdaman iyon ni Shichen, at biglang nagbago ang kanyang malamig na mukha. Ang kanyang mga kamay na nasa likod kanina ay nanginig, at dali-daling suntok ang ibinigay kay Yehan. Ngunit, sinalo lamang iyon ni Yehan gamit ang 5 daliri, na tila bakal, at halos durugan ang kamao ni Shichen. Sa harap ni Yehan, ang batang Panginoon na nasa gitnang antas ng Dieblong Emperador ay walang kakayahang lumaban. Nanlaki ang mga mata ni Shichen, nanginginig at nakaramdam ng matinding kawalan ng kapangyarihan. No Shichen, ito ba ang tinatawag mong lakas para magyabang? Malamig na tugon ni Yehan. At sa sandaling iyon, pinigan ni Yehan ang kanyang 5 daliri, umalangaw-ngaw ang malakas na tunog, at napilitang lumuhad si Shichen sa harap ni Yehan. Ginoong Shichen. Bagamat parang matagal ang eksena, ilang sandali lang talaga ang nakalipas. Kaagad na naipit ni Yehan si Nu Shichen, dahilan upang magulat sina Lei Jiang at Feng Jiang na dapat ay aatake kina Emperador Yiyao at Shaoli. Lahat ng nasa paligid, kabilang ang mga maestro ng angkanghari ng Chanho, ay napako ang tingin kay Yehan. Kabanata 2435. Gayunpaman, nang makita sina Nu Shichen na madaling napigil ni Yehan, hindi nang ahas kumilos sina Lei Jiang at Feng Jiang. Bata, bitawan mo si Ginoong Shichen, kung hindi maglalaho ka ng tuluyan at hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong muling isilang. Banta ni Feng Jiang. Dahil hawak ni Yehan si Shichen, hindi sila makagalaw ng padalos-dalos. Ngunit sa kabila ng banta ni Feng Jiang, kumilos si Yehan na para bang wala siyang narinig. Tinitigan niya si Nu Shichen na pawis at namimilipit sa sakit, saka siyang umisi at mariing nagsalita. Alam mo ba, sa mga mata ko, isa ka lang payaso na nagpapanggap. Wala kang ibang kakayahan, at kung hindi dahil sa angkanghari ng Chanho, mas mababa ka pa sa langgam. Pinapayuhan kitang bitawan ako, kung hindi. Ano pa, pinigan ni Yehan ang kanyang kamay at napaungol sa sakit si Nu Shichen. Lumapit si Yehan, nakangiti, at bumulong, naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo noon? Isang sugal, kaya mo bang tayaan kung papatayin kita? Ngayon, inuulit ko ulit ang mga salitang iyon. Kaya mo bang sumugal? Biglang napaangat ang ulo ni Nu Shichen. Ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng matinding takot. Ay ikaw. Kahit na iba ang itsura ng nasa harap niya ngayon, walang duda si Shichen kung sino ito. Noon sa Sirang Lungsod, ang kabataang walang takot na pumatay kay Su Toxi at nagbagsak kay Bailey Tianai, ang parehong mga salitang iyon ang kanyang narinig. At malinaw pa rin sa alaala ni Shichen ang eksenang iyon kung saan ginupo siya ng matinding takot. At ngayon, ang taong pumipigil sa kanya ay ang parehong kabataang iyon, isang halimaw na walang pakialam sa buhay at kamatayan. Naalala pa pala ako ni Ginoong Shichen. Ngumisi si Yehan ng nakakaloko. Kaagad niyang inutusan sina banal na Emperador Yiyao at Shaoli na tumayo sa likuran niya, saka muling hinarap si Nu Shichen. O ano, Ginoong Shichen, handa ka bang sumugal? Hindi araw-araw nakakaranas ng ganitong klaseng laro ang isang tao. Nang marinig iyon, lalo pang nanginig si Shichen. Ano ba talaga ang gusto mo? Wala naman akong ibang gusto, malamig na sagot ni Yehan. Pero kinasusuklaman ko ang mga taong walang silbi at nananakit lang ng mahihina. Kinasusuklaman ko ang makikitid ang isip na katulad mo. Ikaw, Ginoong Shichen, ano sa tingin mo ang nararapat sa isang taong katulad mo? Baliw ka, may lakas ng loob ka bang patayin ako dito mismo sa kabisera? Halos pasigaw ngunit nanginginig na sabi ni Shichen. Alam niyang nakasalalay ang kanyang buhay sa kamay ng baliw na ito, at anumang oras, maaari siyang bawian ng buhay. Ngunit mula rito, malinaw din, si Yehan ay naging anino ng takot sa kanyang puso. Kung hindi niya malalampasan ang takot na ito, mahihirapan siyang umunlad sa hinaharap. Ngumiti ng malamig si Yehan at sinabing, mukhang gusto talagang makipagsapalaran ni Ginoong Shichen. Sige, noon sa Sirang Lungsod hindi pa natin natapos ang pastahan. Ngayon, tatapusin na natin ito. Bata, huwag kang magpumilit. Malamig ang tinig ni Feng Jiang.
Maaaring nagwala ka sa sirang lungsod pero nandito ka sa angkanghari ng Tianho. Kapag ginalaw mo si Ginoong Shichen, kahit may halimaw kang bantay, hindi ka makakaalis ng buhay dito. Ngunit ngumisi lamang si Yehan at bumalik sa kanyang tunay na anyo. Matanda, huwag mong akalain na ang angkang Tianho lang ang may mataas na katayuan. May mga tao ring higit sa inyo. Maniwala ka man o hindi, kahit patayin ko siya, walang maglalakas loob na galawin ako mula sa inyo. Nabigla si Feng Jiang. Napaisip siya kung may koneksyon ba si Yehan sa isang mas mataas at mas makapangyarihang puwersa kaysa sa kanilang angkan. Bata, tigilan mo ang pananakot. Malamig na sabi ni General Lei. Isang milagro na nakaligtas ka pa sa disyerto. Pero kapag ginalaw mo si Shichen, hindi ka na makakaalis dito kailanman. Ngumisi si Yehan at nag-isip. Bigla niyang pinalabas si Ye Chenny, na lumitaw sa kanyang tabi. Ang malamig at nakakatakot na mga mata nito ay tumingin sa lahat ng naroon, at mula sa kanyang katawan ay lumabas ang nakamamatay na aura. Chenny, wika ni Yehan, may ilang hindi marunong sumunod dito. Kapag gumawa sila ng kahit anong kalokohan, alam mo na ang gagawin, hindi ba? Tumango si Ye Chenny at fumakbang pasulong upang protektahan sina Yehan, Yiyao, at Shaoli. Ang kanyang kalansay na katawan ay lalong nagmukhang nakakatakot. Anong klaseng halimaw ito? Nanlaki ang mga mata ni Lei Jiang. Ang nakakatakot na aura ni Ye Chenny ay nagpabigat ng kanyang paghinga, na para bang nakaharap siya sa isang kamatayan mula sa impyerno. Mag-ingat, ang halimaw na ito ay kasing lakas ng isang deblong Diyos. Babala ni Feng Jiang. Alam nilang habang naroon si Ye Chenny, imposibleng makalamang sila. Kung ganoon, malamig na wika ni Yehan habang nakatitig kay No Shichen, oras na para tapusin natin ito. Ako ang gumawa ng laro, at ikaw ay kailangang sumunod sa mga patakaran. Tatanungin ulit kita, handa ka bang sumugal? Naramdaman ni No Shichen ang malamig na intensyon ng pagpatay na nagmumula kay Yehan. Lalong nanginig ang kanyang katawan. Sumugal ba siya? Kayang-kaya siyang patayin ng baliw na ito, at tiyak na mamamatay siya kung tatanggapin niya ang postahan. Kabanata 2436. Parang ang mataas at makapangyarihang batang amo na si Shichen ay hindi kayang makipagsapalaran, pero tama lang iyon, iisa lang naman ang buhay ng tao, may bahid ng pang-aasar ang mga mata ni Yehan habang nagsalita, kung ganun, palitan natin ang laro. Basta't luluwag ka rito sa harap ko, palalayain kita at hindi ko gagalawin kahit isang hibla ng iyong buhok. Ano sa tingin mo? Pagkarinig nito, ang takot sa mga mata ni Shichen ay agad na palitan ng matinding puot. Luluhod siya kay Yehan dito mismo, imposible. Bastos kang bata. Galit na galit sina General Feng at General Lei sa sinabi ni Yehan. Chenny, sampilan sila. Klak. Kasabay ng utos, mabilis na parang multo si Ye Chenny, dala ang nakamamatay na aura ng kamatayan. Bago pa man nakareakto sina Feng Jiang at Lei Jiang, nakalapat na ang butong kuko ni Ye Chenny sa kanilang mukha. Sa lakas ng dalawang sampal, lumipad palayo sina Feng Jiang at Lei Jiang habang sumusuka ng dugo. Nakita ito ng lahat sa kabisera at halos hindi makapaniwala, maging sina banal na Emperador Yiyao at Shaoli ay natigilan. Chenny, kapag inulit nila, patayin mo. Umalangaw-ngaw sa himpapawid ang nakakatakot na boses ni Yehan, at saka muling tumingin kay No Shichen na nanginginig sa takot. Limitado lang ang pasensya ko. Tatanungin ulit kita, luluhod ka ba o hindi? Gusto ba niyang magpaligsahan ng pagkatao? Ngayon, mismong sa harap ng mga miyembro ng pamilyang Maharlika ng Tianho, ipinapakita ni Yehan ang lubos na kay-abangan. Alam niyang sa ganitong paraan, mas lalo silang matatakot at hindi basta kikilos. Baliw ba ang taong ito? Pinapaluhod niya si No Shichen. Bulalas ng mga nakakita mula sa kabisera. Sino ba talaga ang binatang ito para tretuhin ang batang amo ng pamilyang Tianho ng ganito? Si No Shichen ay isa sa mga batang amo ng pamilyang Maharlika ng Tianho, isa sa 8 maharlikang pamilya ng Hilagang Demon Clan at pinuno ng lupaing sinauna. Halos walang sino man ang may kukumpara sa kanilang kapangyarihan. Ngunit alam ni Yehan na may mas mataas siyang pagkakakilanlan na kayang igalang kahit ng hari ng Ming. Sigurado siyang hindi maglalakas loob ang pamilyang Tianho na basta siyang galawin. Kaya, ang pagpapaluhod kay No Shichen sa harap ng lahat ang pinakamalinaw na paraan upang ipakita ang kanyang kay-abangan at kapangyarihan. Sa kabisera, labis ang pagkagulat ng lahat. Ang pagpapahiya kay No Shichen ay katumbas ng pagyurak sa dangal ng buong pamilyang Maharlika ng Tianho. Maitim ang mukha ni na Feng Jiang at Lei Jiang. Ang dalawang sampal ni Ye Chenny ay hindi lang nakasakit sa kanila, kundi nagdala rin ng matinding kahihiyan sa harap ng madla.
Lalo pa nilang ginustong durugan si Yehan. Gusto ba niyang palakihin lalo ang gulo? Kumislap ang mga mata ni Emperador Yiao. Hindi man lang tinatangkang tumakas ni Yehan, bagkos ay lalong pinapalala pa ang sitwasyon. Mas mabuti, ganyan nga dapat pretuhin ang mga nakakainis na yan. Kapag dumating ang mga tao ng aking angkang Xiao, tingnan natin kung maglalakas loob pa silang galawin siya, bulong naman ni Xiao Li, na halatang matagal ng nainas kay Shichen. Sa kalawakan, hawak pa rin ni Yehan si Shichen na nanginginig sa galit at kahihiyan. May matinding pagnanais siyang pumatay habang nagsalita, batang amo Shichen, hinihintay ko ang sagot mo. Maikli lang ang pasensya ko. Bibigyan kita ng 3 hininga. Kapag hindi ka sumagot, ako mismo ang magpapasya sa kapalaran mo. Habang nagsasalita, damaloy mula sa katawan ni Yehan ang malamig na intensyon ng pagpatay na tila nagyayelong hangin na tuluyang sumiksik sa katawan ni Shichen, halos hindi na siya makagalaw. Nararamdaman niyang totoo ang pagnanais ng baliw na ito na pumatay. Kapag kumilos siya, tiyak na walang awa. Ang pananahimik ay hindi makapagliligtas sa iyo. Tapos na ang 3 hininga. Mukhang gusto mong ako na ang magpasya. Kung ganun, makisama ka na lang kay Su Toxi sa impyerno. Kasabay ng salita, bumalot sa katawan ni Yehan ang napakalakas na puwersa ng demonyo at damaloy iyon sa kanyang kanang kamay, nakatutok kay Nu Shichen. Kapag pumasok iyon sa katawan ng batang amo, tiyak na kamatayan ang kasunod. Young Master Shichen. Sa sandaling iyon, takot na takot sina Feng Jiang at Lei Jiang. Alam nilang kapag pinatay ni Yehan si Nu Shichen, hindi maisasalarawan ang kaparusahan na kanilang kakaharapin. Kabanata 2437. Talagang papatayin niya, nang makita iyon ng mga tao sa kabisera, ang pagkagulat sa kanilang mga mata ay parang naging makapal na ulap. Lahat sila ay nakatingin sa eksenang iyon. Hintay, luluhod ako. Bago pa tuluyang damaloy ang makapangyarihang enerhiya ni Yehan sa katawan ni Nu Shichen upang patayin siya, isang paos at mababang tinig na puno ng labis na kahihiyan ang lumabas mula sa bibig ni Shichen. Nanginginig ang kanyang katawan na parabang mababaliw, at dahan-dahan siyang yumuko hanggang sa lumuhod. Sa ilalim ng mga matang hindi makapaniwala, lumuhod si Nu Shichen sa harap ni Yehan. Sa harap ni Yehan, ang baliw na walang pakundangan, talagang natakot si Shichen. Sa sandaling iyon, ramdam niya ang mismong hininga ng kamatayan. Kung hindi siya luluhod, tiyak na papatayin siya ng baliw na ito. Kahit pasabihin nating baka hindi siya kayang patayin ni Yehan, hindi siya naglakas loob na ipagsapalaran ito. Kapag mali ang taya niya, buhay niya ang mawawala. Nabigla ang lahat sa eksenang ito. Ang arroganting batang amo ng pamilyang Chanho, si Nu Shichen, ay lumuhod sa isang binata. Young Master Shichen. Halos magliyab sa galit ang mga mata ni Feng Jiang at Lei Jiang. Nangingibabaw ang pagnanais nilang pumatay, ngunit dahil naroon si Ye Chenny na parang halimaw na tagapagtanggol ni Yehan, hindi sila naglakas loob na kumilos kahit kaunti. Tu Jiang, ang tapang ng batang ito. Si Nu Shichen, dahil suportado ng pamilyang maharlika ng Chanho, ay hindi kailanman nagbigay galang sa kahit kanino. Pero ngayon, nakatagpo siya ng kalabang ni hindi niya kayang banggain, bulong ng isang pinunong Xiao habang pinagmamasdan ang eksena. Totoo nga, siya lang ang naglakas loob gumawa ng ganito rito sa kabisera. Sumulyap si Tu Jiang kay Xiao Li, at dama niya sa dalaga ang dugong nagmula sa kanilang angkan. Talagang lumuhod siya. Sa pagluhod na ito, baka hindi na muling makapag-angat ng ulo si Nu Shichen, hindi lang sa pamilyang Chanho, kundi maging sa buong kabisera, at sa buong lupaing sinauna. At hindi lang dangal niya ang nawala, kundi pati dangal ng buong pamilyang maharlika ng Chanho. Malamang kapag nalaman ito ng kanilang mga nakakataas, siya pa ang sisihin. Kahit ano paman, malaking pagkatalo ang natamo ni Shichen ngayon. Dahil sa usapan ng mga tao, lalo pang nagngit-ngit si Nu Shichen na nakaluhod. Umubo siya ng dugo sa sobrang galit at namutla ang kanyang mukha. Nang makita iyon, ngumiti ng may panlilibak si Yehan. Master Shichen, biro lang naman iyon. Hindi ko akalaing sineseryoso mo. Sabi nga nila, may ginto sa tuhod ng isang lalaki, luluhod lang sa langit at sa magulang. Pero ngayon, lumuhod ka sa akin. Nawala na ang gulugad ng pamilyang Chanho. Biro. Sa narinig, napangiwi ang mga taong nakamasid. Alam nilang sinasadya lang ni Yehan na insultuhan si Shichen. Kung talagang biro iyon, bakit niya sinabi bago pa lumuhod ang batang amo? Pash! Muling nagsuka ng dugo si Shichen, halos wala ng kulay ang mukha. Bilang batang amo ng pamilyang Chanho, hindi siya dapat lumuhod sa iba. Pero ginawa niya iyon dahil hawak ni Yehan ang kanyang buhay. Lalo pang lumalim ang ngisi ni Yehan.
Master Shichen, tumayo ka na. Hindi ba't masakit na ang tuhod mo sa kakaluhod? Sa narinig, halos masunog sa galit ang puso ni Shichen. Ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya mula sa lahat ng panig. Para bang sinampal siya ng daang ulit sa mukha. Mas masakit pa iyon kaysa sa aktwal na sampal. Sino mang manggahas mang-api sa pamilyang Chanho, batang iyan, sawa na sa buhay. Bigla, isang malakas at malalim na tinig ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang boses na iyon ay parang kulog na gamulong sa buong paligid. Napalingon ang lahat sa pinagmulan ng tinig, at nakita nila sa kawalan ng isang napakalakas na nilalang na may nakakatakot na aura. Parang lumitaw siya roon sa pamamagitan ng teleportasyon, at agad nang nasa harap na nina Feng Jiang at Lei Jiang. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Yehan ang nakapangangilabot na intense yung pumatay na damapo sa kanya. Para bang ang buong mundo ay naging impyerno. Isang makapangyarihang demon god ang dumating. Ang lakas ng ganitong nilalang ay kapantay ng isang banal na emperador ng lahing tao. Sa harap nito, umungol si Ye Chenny, at ang kanyang nakagigimbal na aura ay kumalat, handang humarap sa bagong dumating na malakas na nilalang. Kabanata 2438. Ito ay, isa sa apat na tagapangalagang nakatatanda ng pamilyang Maharlika ng Chanho, si Nu Chencho. Nang makita ang makapangyarihang Diyos-demonyo na lumitaw, nabigla ang lahat ng tao sa kabisera. Ang apat na nakatatanda ng pamilyang Maharlika ng Chanho ay mga pambihirang supermaster na bihirang-bihira makita sa buong lupain ng sinaunang panahon. Si Nu Shichen ay nalapastangan. Hindi ko inasahan na Majay gising pa ang isa sa mga tagapangalaga ng pamilyang Chanho. Siya ay isang makapangyarihang Diyos-demonyo. Ngayon na nandito siya, kahit pa may halimaw na nagbabantay sa lalaking iyon, hindi niya kayang tapatan ang buong pamilyang Chanho. Kung nanaisin ng pamilyang Chanho, makakapagdala sila ng libo-libong sundalo at kabayo dito agad-agad. Ang bilis ng nakarating ng matandang iyon, si Nu Chencho. Talagang mabilis kumilos ang angkan ni Nu. Malamig na sabi ng pinuno ng angkan ng Xiao. Sabi ng general, si Nu Chencho ay hindi madaling kalabanan, pero kailangan ng ating angkan ng Xiao na protektahan ang tatlong ito. Ang batang babae ay galing sa ating angkan, hindi natin pwedeng hayaang apihin sila ng angkan ni Nu. Sabihin kay nakatatanda Xiao Taibay na siya mismo ang humarap kay Nu Chencho upang supulan siya. Narinig ito ng mga master ng angkan ng Xiao at sabay-sabay silang tumango. Elder Chencho. Magalang na lumapit sina Feng Jiang at Lei Jiang sa likuran ni Nu Chencho. Mga walang silbi. Isang maliit na 5 tribo na demon venerable lang ang nang-ahas na lapastanganan kayo sa mismong teritoryo ng aking pamilyang Chanho. Ano pa ang silbi ninyo sa pamilyang Chanho? Malamig na sabi ni Nu Chencho, ang boses niya ay tila sabay na para kina Feng Jiang, Lei Jiang, at Nu Shichen. Lalo na nang makita niyang nakaluhod pa rin si Nu Shichen sa harap ni Yehan, ang malamig na mga mata ni Nu Chencho ay napuno ng matinding pagnanais na pumatay. Gayunpaman, ang presensya ni Ye Chenny, isang kakaibang nilalang, ay naging dahilan para magpakita ng pag-iingat sa mga mata ni Nu Chencho. Batang walang galang, napakatapang mo. Malamig na sabi ni Nu Chencho habang nakatingin kay Yehan. Alam mo ba kung anong lugar ito? Alam mo ba kung sino ang nilalapastangan mo? Nauunawaan mo ba ang kaparusahan na naghihintay sa iyo dito? Ngumiti si Yehan at sumagot, matanda, hindi mo na kailangang ipaalala sa akin ang mga bagay na yan. Ano bang magagawa ko kung ang tao mula sa pamilyang Chanho mismo ay walang gulugad at lumuhad sa akin? Tungkol sa magiging kaparusahan, sa totoo lang, hindi ko pa iniisip. Ikaw na lang ang magsabi sa akin. Malamig na tugon ni Nu Chencho, mapagmataas at mangmang na bata. Nilapastangan mo ang aking pamilyang Chanho. Ang kapalaran mo ay tuluyan ng matatapos dito sa kabisera. Simula ngayon, huwag ka nang umasa na makakalabas ka pa ng kalahating hakbang mula rito. Talaga ba? Malamig na ngiti ang naging sagot ni Yehan. Matanda, baka ikaw ang hindi nakakaunawa sa sitwasyon. Nasa akin ngayon ang alas, hindi ka ba natatakot na kitilin ko ang buhay niya? Ano kung mawala ang isang taong nagdala ng kahihiyan sa aming angkan? Ang kailangan lamang ay patayin ka para muling maibalik ang dangal ng pamilyang Chanho. Bata, tapos na ang buhay mo. Habang sinasabi niya ito, isang hakbang ang ginawa ni Nu Chencho at Ramagasa ang nakakatakot na aura ng isang Diyos-demonyo patungo kina Yehan. Nang makita ito, gumanti rin ng isang hakbang si Ye Chenny at tinapatan siya sa harap ng walang hanggang espasyo. Nang marinig ito, namutla ang mukha ni Nu Shichen. Alam niya na kahit nakaligtas siya kay Yehan ngayon, ang kanyang katayuan sa pamilyang Chanho ay hindi na magiging katulad ng dati.
Ang titulo niya bilang batang master ng pamilyang Hari Tigre ay mawawala rin. Makinig kayong lahat, patayin sila kahit ano pa ang halaga. Malamig na utos ni Nu Chencho habang nakatingin kay Ye Chenny. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni na Feng Jiang at Lei Jiang. Talaga bang handa nilang isakripisyo si Young Master Shi Chen? Ngunit sa harap ng utos ni Nu Chencho, wala silang magawa kundi sumunod. Agad silang humakbang palabas at naglabas ng nakakatakot na killing intent mula sa kanilang mga katawan. Karapat-dapat nga siyang maging isa sa 4 na tagapangalagang nakatatanda ng pamilyang Chanho. Ang tapang at kalupitan niya ay hindi maihahambing kina Feng Jiang at Lei Jiang. Lihim na iniisip ng mga tao sa kabisera. Ngayon, siguradong magbubunga ito ng madugong labanan. Nang makita ito, kumitid ang mga mata ni Yehan at ngumiti. Master Shi Chen, mukhang itinakwil ka na nila. Hindi na nila iniintindi kung mabuhay ka pa o hindi. Kahit hindi kita patayin ngayon, hindi ka na rin papayagang mamuhay ng maayos ng mismong pamilyang Chanho. Sa mga salitang iyon, namutla lalo ang mukha ni Nu Shi Chen. Ganap nang nabalot ng nakakatakot na atmosfera ng digmaan ang buong paligid, ngunit si Yehan ay nanatiling kalmado. Elder Chencho, hindi ba't masama ang lantaran mong pagtatangkang patayin ang mga kasapi ng aming angkan ng Xiao? Sa mismong oras na kumalat ang mabigat na aura, lumitaw mula sa likuran ni Nu Chencho at ng kanyang grupo ang general ng lupa kasama ang mga master ng angkan ng Xiao. Ang pagdating ni Tu Jiang kasama ang mga Xiao ay agad na umagaw ng pansin ng lahat. Ngayon, handa nang sumiklab ang labanan. Ngunit nakapagtataka na sa halip na pamilyang Chanho lamang, biglang lumitaw ang angkan ng Xiao. Maraming tao sa kabisera ang nabigla. Mga kasapi ng angkan ng Xiao. Siya ay isa sa 7 general ng pamilyang Chanho. Kung tama ang sinabi niya, isa pala sa 3 tao na nais lipulin ng angkan ni Nu ay mula sa angkan ng Xiao. Nagulat ang lahat ng tao sa kabisera, at sabay-sabay silang tumingin kina Yehan at sa kanyang mga kasama. Kabanata 2439. Kumunat ang noo ni Nu Chencho. Bagamat parehong kabilang sa pamilyang maharlika ng Chanho ang angkan ng Xiao at angkan ng Nu, palihim silang naglalaban at palaging gustong supulan ang isa't isa. Nararamdaman ni Nu Chencho ang pagdating ni na Tu Jiang at ng kanyang mga kasama, ngunit hindi niya alam kung may kasamang kasapi ng angkan ng Xiao sa 3 taong ito. Hindi siya nakasaksi sa simula ng lahat, ang alam lamang niya ay may taong lumapastangan sa dangal ng kanyang angkan ng Nu. Nang marinig ang mga salita ni Tu Jiang, dumilim ang mga mata ni na Feng Jiang at Lei Jiang. Sa matagal na pag-antala, dumating din ang mga tao mula sa angkan ng Xiao. Nakakainis, dahil buhay pa at ligtas ang batang babae mula sa angkan ng Xiao. Nang makita si Tu Jiang at ang iba pa, nagliwanag ang mukha ng batang si Xiao Li. Sa oras na dumating ang mga kasapi ng angkan ng Xiao, hindi na siya matatakot na atakihin ng angkan ng Nu. Kahit gaano man kasidi ang alitan ng dalawang angkan, hindi nila basta-basta ilalantad ito sa publiko. Ang dapat lumitaw, lumitaw na rin, nakangiting bulong ni Yehan. Ang ngiting iyon ay lalo pang nagpasidhi ng galit sa mga tao ng angkan ng Nu. General, may kinalaman ba talaga sa inyong angkan ng Xiao ang nangyari rito? Hindi kaya't nakipagsabuatan ng angkan ng Xiao sa mga dayuhan upang lapastanganan ang aming angkan ng Nu. Malamig ang boses ni Nu Chencho, at kahit hindi humina ang kanyang killing intent, mabigat pa rin ang presensya nito. Narinig ito ni Tu Jiang at tumingin kay Xiao Li. Elder Chencho, hindi kakasya sa amin ng angkan ng Xiao ang akusasyon mo. Sa halip nais kong itanong kung bakit inutusan mong habulin ni na Feng Jiang at Lei Jiang ang kasapi ng aming angkan. Kung walang maipapaliwanag ang Elder Chencho tungkol dito, hindi ito palalampasan ng angkan ng Xiao. Nang marinig ito, kumitid ang mga mata ni Nu Chencho at nagliwanag ang matinding galit sa kanyang loob. Anong kalokohan ito, Tu Jiang? Ang galing mong baluktutin ang sitwasyon. Bulag ka ba? Lumayas ka na. Nagmadilim ang mukha ng general at sumagot, Elder Chencho, hindi madaling apihin ang angkan ng Xiao. Kung nais mo ng laban, handa kaming sumabay hanggang dulo. Pero mas mabuti sigurong alamin mo muna kung talagang kasapi ng angkan ng Xiao ang hinahabol ng mga tao mo. Pagkatapos nito, malamig na tanong ni Nu Chencho, sino sa inyo ang makakapagpatunay dito? Napatigil sina Feng Jiang at Lei Jiang. Sa huli, si Lei Jiang ang sumagot, Elder Chencho, ang alam ko lang ay may taong nagpapanggap bilang kasapi ng pamilyang maharlika ng Chanho. Bukod doon, wala na akong alam. Buwisit, hinabol mo kami mula desyerto hanggang sinaunang lupain, tapos may lakas ka pang sabihing wala kang alam. Walang hiya kang tao. Paanong may ganitong kakapal ang mukha sa mundong ito? Galit na bulalas ni Xiao Li.
Sa narinig, sumiklab ang mga mata ng general ng Xiao, nakatitig kay Lei Jiang. Kahit si Nu Chencho ay bahagyang nag-iba ang ekspresyon. Alam niya ang mga lihim na gawain ni Lei Jiang, at hindi siya makapaniwala na hindi natapos ang kanyang misyon at nakatakas pa ang target patungong kabisera. Subalit hindi natinag si Lei Jiang. Walang emosyon ang kanyang mukha nang sabihin, "Bata, dapat may ebidensya ka." Walang silbi ang mga walang patunay na salita. "Ano ba ang pakay mo?" Namula sa galit si Shaoli, hindi makasagot dahil sa labis na kapal ng mukha ni Lei Jiang. Ngumiti si Yehan at nagsalita, "Bata, ang taong walang kahihiyan ay hindi matatalo. Kahit ano pang sabihin mo, walang silbi sa ganitong klaseng tao. Mas mabuti sigurong ilantad mo na lang ang iyong pagkakakilanlan." Nang marinig ito, agad na inilabas ni Shaoli ang kanyang Heavenly Tiger Jade Pendant. Ito ang Jade Pendant ng pamilyang Chanho na pagmamay-ari ng aming angkan ng Xiao. Ang batang ito ay tunay na kasapi ng aming angkan. Sabay-sabay na nagsalita ang mga master ng Xiao habang nakatingin sa pendant na hawak ni Shaoli. Tumango si Yehan. Ngayong kinilala na ninyong lahat ang Jade Pendant, at alam ninyong ito ay simbolo ng Xiao Clan, bakit pa sinasabi ng ilan na nagpapanggap siya bilang kasapi ng pamilyang Chanho? Bakit siya hinahabol ng walang kahihiyan? Lei Jiang, ano masasabi mo ngayon? Malamig na tanong ni Tu Jiang habang nakatitig ng matalim kay Lei Jiang. Hindi ka ba natatakot na ikaw naman ang patayin ng aming Xiao Clan dahil sa ginawa mo? Namutla ang mukha ni Lei Jiang at hindi makasagot. Basura, lihim na sumpa ni Nu Chencho sa kanyang isip. Naligay sa alanganin ang angkan ng No at nagagamit sila ng Xiao Clan. Kahit totoong ang simbolo ng Xiao Clan ang Chanho Jade Pendant, posible ring nakuha lang ito ng batang ito mula sa ibang lugar. Kung may taong may masamang intensyon na makapasok sa pamilyang Chanho gamit ang pendant, kaya bang panagutan ito ng Xiao Clan? Malamig na tugon ni Lei Jiang, ayaw aminin ang kanyang ginawa. Kung ganoon, bakit hindi ka nag-usisa bago umatake? Kung siya nga ay tunay na kasapi ng aming angkan, kaya mo ba talagang panagutan ito? Malamig na sagot ni Tu Jiang. Sisiyasatin ng Xiao Clan ang bagay na ito. At kung may taong lihim na umatake sa aming kasapi, kahit sino pa siya, kailangan niyang magbigay ng paliwanag sa aming angkan. General, tinatakot mo ba ang angkan ng No? Hindi sapat ang isang pendant para patunayang siya ay Xiao Clan. Malamig na sabi ni Nu Chencho. Hehe, Brother Chencho, madali lang namang patunayan yan. Ipasali lang ang batang ito sa pagsubok at malalaman agad ang lahat. Biglang lumitaw mula sa kawalan ng isang matandang lalaki, maputi ang buhok ngunit bata ang itsura ng mukha, at humarap sa general ng Xiao at sa iba pa. Elder Taibay, Kabanata 2440. Nang lumitaw ang matandang iyon, nagpakita ng paggalang sina Tu Jiang at ang iba pa, dahil kapantay din siya ni Nu Chencho sa Chanho Royal Clan at isa ring nakatatandang tagapangalaga. Xiao Taibay, nagdilim ang mga mata ni Nu Chencho. Dalaga, saan ka nagmula? Nakangiting tanong ni Xiao Taibay kay Shaoli. Lolo, ako po si Shaoli, galing sa mabangis na tribo ng Chanho. Sagot ni Shaoli na nakalabas ang dila. Narinig na niya noon ang tungkol kay Xiao Taibay mula sa kanilang tribo, ngunit iyon ang unang beses na nakita niya ito. Hehe, ganoon pala, mahinang ngumiti si Xiao Taibay. Ngunit yamang may mga hindi naniniwala, handa ka bang sumailalim sa pagsubok upang patunayan ang iyong pagkakakilanlan? Nang marinig iyon, napatingin si Shaoli kay Yehan. Kahit nakatagpo na siya ng kapwa niya tribo, nais pa rin niyang marinig ang opinyon ni Yehan. Napansin ito ni Xiao Taibay at tiningnan din si Yehan. Kaibigan, huwag kang mag-alala, habang narito ako, walang sinumang mangangahas na saktan kayo. Ang mga salitang iyon ay upang panatag si Yehan na payagan si Shaoli na sumailalim sa pagsubok, at kasabay nito ay para palayain si Nu Shichen. Pagkarinig nito, agad na itinapon ni Yehan si Nu Shichen at sinabi. Dahil si Elder Taibay na mismo ang nagsabi, tiyak na panatag ako. Dalaga, makilahok ka sa pagsubok. Kung hindi mo mapatutunayan ang iyong sarili, ang mga walang hiya ay hindi mapaparusahan gaya ng nararapat. Matindi ang pagtango ni Shaoli. Nakangiting wika ni Xiao Taibay, kung may sino mang lihim na umatake sa mga kasapi ng Xiao Clan, hinding-hindi ko siya palalampasan. Ngunit nais ko ring malaman, sino ka ba, kaibigan ko? Bakit ka nakasama ng mga kasamahan ng aking Xiao Clan? Maaari mo bang sabihin sa akin? Sabi ni Yehan, ito'y isang pangakong dapat tuparin, iniata sa akin ng iba na protektahan ang dalagang ito mula sa Chanho Royal Family. Gayunman, may sarili rin akong dahilan sa pagdating dito.
Tungkol naman sa aking pagkakakilanlan, hindi ko alam kung pamilyar si Elder Taibay, ang labis na malamig na hilaga, ang tuktok ng langit, sa ibabaw ng batong multo. Ano? Sabay na nagulat sina Elder Taibay at Nochencho sa mga salitang iyon. Bilang mga makapangyarihang nakatatanda, alam nila ang kahulugan ng 12 katagang iyon, ito ay sumasagisag sa isang walang kapantay na nilalang, isang pagkataong kahit ang buong Chanho royal family ay kinakailangang igalang. Bagamat ang 8 maharlikang pamilya ang kumakatawan sa kapangyarihan sa hilagang angkan ng mga halimaw, may mga mas nakakatakot pang nilalang na higit sa kanila. Ang mga ganitong uri ng tao ay hindi kayang hamanin kahit ng 8 pamilya. Kaya naman, parehong seryoso ang naging tingin ni Xiao Taibay at Nochencho. Ang karaniwang tao ay walang kaalam-alam tungkol sa mga salitang iyon, kaya't lalong hindi sila maaaring magduda sa pagkakakilanlan ni Yehan. Kung sakaling galitin ng Chanho royal family ang taong iyon, tiyak na haharapin nila ang nakapangangilabot na puot. Hindi na nakapagtataka kung bakit ganito ka-bold at kumpiyansa ang batang ito. Bulong ni Nochencho na may mabigat na damdamin, ngunit ang matinding pagnanais na patayin si Yehan ay bahagyang hamupa. Hehe, hindi ko inaasahan na may ganitong pinagmula ng aking kaibigan. Ako'y nabulag. Kung gayon, samahan na lang natin siya sa royal family. Ano man ang mangyari, dapat kong masaksihan mismo ang pagkakakilanlan ng dalagang ito. Habang nagsasalita, tumingin si Xiao Taibay kay No Shichen. Kapatid na Chencho, tiyak na wala kang tutol sa aking pasya, hindi ba? Mariing huminga si Nochencho at hindi na nagsalita. Dahil naroon si Xiao Taibay, wala siyang magagawa, lalo na't natuklasan pa ang nakatagong pinagmula ni Yehan. Hindi siya maaaring basta-basta kumilos. Nagpatuloy si Xiao Taibay at tumingin kay Yehan, kaibigan, pakiusap. Napakagalang ng Elder Taibay. Manguna po kayo. Pagkatapos, sabay na umalis sina Yehan at ang mga kasapi ng Xiao clan. Naiwan ang No clan na may madidilim na mukha. Elder Chencho. Tawag ni na Feng Jiang at Lei Jiang mula sa kanyang likuran. Mga walang silbi. Hindi ninyo nagawa ng maayos ang bagay na ito at pinayagan pa silang makarating sa kabisera, malamig na tinig ni Nochencho. Kapag nakumpirma ang pagkakakilanlan ni Xiao Li, ang kanyang No clan ang mananagot sa kasalanan laban sa Xiao clan. Napatigil si Lei Jiang at sinabing, Elder Chencho, kasalanan ng lalaking iyon. Kung hindi siya nakialam, matagal nang patay ang dalagang iyon. Ako. Tumigil ka, malamig na putol ni Nochencho. May saysay pa ba ang mga salita mo ngayon? Hanapin ninyo agad ang pinagmula ng batang iyon. Kung galing siya sa mabangis na lupain, alamin ninyo mula roon. Gusto kong malaman kung siya ba ang tagapagmana ng taong iyon. Kung hindi, ako mismo ang magwawasak sa kanya. Pagkatapos nito, umalis si Nochencho nang hindi man lang nilingan si No Shichen, na para bang isa na itong itinapong alipin sa kanyang paningin.